But if you allow Kerwin Espinosa to bring my name, accepting his money from drugs, then hindi ako iba ng paniniwala ko sa iyo, Panginoon. Ikaw pa rin ang Panginoon ko. Actually, the title of my message this evening, this time, is about God's faithfulness through the journey of life. God's faithfulness through the journey of my life since I accept really the reality or the truth from our Jesus Christ. So in our key text, this time is found in the book of Deuteronomy 31 verse 8. No, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you, not forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. So I would like to ask first to each and everyone to close our eyes for short prayer. Our Heavenly Father, we would like to thank you for this beautiful moment that you have given to us. Really, please give us hearts ready to receive your word. Teach us through the lives of those who walk before us in faith. May their stories inspire us, and may your Spirit lead us into the deeper understanding of your faithfulness in our own lives. In Jesus' name, amen. Okay, thank you. The Bible is not only for me a book of commandments, no, and teachings, but also a history of real people who lived, struggled, and triumphed by faith in God. So that's what I mean in the Bible. So yun ang pagkakaalam ko, na talagang because of this book, this Bible, this is the guide of my path, no, na bigay sa akin ng karunungan din, no, from Abraham's obedience, Joseph endurance, Moses leadership, David's worship, and Paul's perseverance. We see how God shaped their lives for his glory, brethren. Their biblical history is also a reflection of our own lives, full of challenges, no, yung mga buhay nila, test, victories, yung pagpapanalo niya sa mga gira, and God's unfailing presence. So although I believe that also the leadership, when it comes to handling and information or implementation of the law in my life, and also accepting the laws of God, in which, since in my work as a law enforcer, I always encourage and inform, share the word, one word. This word is a platform, that this position, my position, or this platform, I use this as a platform to influence God's principle to its other. So that's what I always emphasize, because life is full of battles, no, and for me, some we fight personally, and some we fight the safety of others. My journey, brethren, from the time of President Roa Duterte and former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, who appointed me as Chief of Police first in Albuera and Ozamis, was not an ordinary mission, but a divine calling. By the time, Sir Don, a pastor, that there is a call for me, because my work is always in a folder, mission, always in a mission. The PNP sends my work for my 12 years in PO1 Life. Example, PO1 in the other company position, utility, no.
That is my previous rank. So from utility to direct to supervisor, from P1 direct to lieutenant, then lieutenant only 1 month instead of 3 to 5 years. Only 1 month I promoted and captain, then 6 months major, lieutenant colonel, supposed to become a 1-star general, but I believe that is also what is this, God's will, no, that I'm not become a general. I consider that because baka siguro kung ako na general, maiba ang ugali ko, no, maging magarbo ba. But then again, God is good for me because He gave me always a precautionary measure. In just 1 month, by God's grace, yung Kerwin Espinosa was disbanded. No? 18 days lang na-disband na. Naging abot ng month kasi si Kerwin Espinosa hindi nahuli. So, and sa Dubai, Abu Dhabi na siya nahuli, si Kerwin. In only 5 months, the Parhuino groups, known as Kuratong Baliling, no? Also known as Kuratong Baliling, was dismantled in 5 months. And that is only my mission in Parhuino groups in Ozamis na umabot ng 5 months. Yun ang pinakataas na sa trabaho ko. So, that's how great my God is. For my almost 30 years, I have only an accomplishment along of 5 months na nangyari. But the other 1 month, 2 months, 1 week, isang araw lang nga ang iba, 2 araw, be accomplished kaagad, no? Ma-accomplish kaagad. So, ganun kaganda ang kagaling ang Panginoon ko. These were not mere victories, no, of human strength of strategy, but clear evidence of God's mighty hand at work. So through all this, the Lord has shown His mercy not only to me but also to my family and to the police officers under my watch. Truly. And Deuteronomy 31:8 says the Lord Himself goes before us. So that's how ang Panginoon sa akin, no, because of that kuan talaga power, no, na binigay ng Panginoon sa akin. I remember when masasabi ko when I was sa P1 in Albuera, when I was assigned in Albuera, when I assume, no, tinawag ko yung mayor, si Mayor Espinosa, mayor at the time ng papa ni Kerwin. I told him that I am your chief of police now, so you must surrender yourself to me because your name was mentioned by the list our president Duterte, but he refused to surrender personally to me. Then he go to Kamkrami to Chief PNP Bato because Chief PNP Bato then senator was Chief PNP at the time, and he personally going surrendered to Chief PNP but that Chief PNP Bato was called me attention and turn over it to me, Mayor Espinosa. But at that moment, I received, but there is an controversial. When I received Mayor Espinosa, there is other intelligence community who take picture, no, in pier, no, in the at the port of Ormoc. Then they make that a picture as I am protected Mayor Espinosa. So that's the time the intelligence community and the PNP listed my name as the protector of Mayor Espinosa. And that is also under the watch of Senator Bato de la Rosa. That's why, for your information sa lahat,
hindi naman sana kayo magalit. Nung una, ngayon I reconcile it personally, Senator Bato. Siya talaga ang nagawa siya ang may alam bakit ako nilagay sa drug watch list na isang drug lord. Kagaya ang category ko is level 3. Parehas kami ni Kerwin Espinosa, drug lord at the time, o ba Espinosa Drug Group Syndicate. And sa galit nila, because I raided the house of Amir Espinosa and his mansion of Kerwin Espinosa, and we seized at the time 23 kilos of shabu and assorted 260 firearms, long firearms. So nag-file tayo ng complaint doon at the time for 84 government employee, kasali included na yung PNP at the time of Kerwin Espinosa, and the colonel, head of PDEA, head of CIDG. So wala tayong pinipili, lahat. So you know the lista of a year, PMA and PNPA, and I am not a PNPA, or I'm not also a PNPA. I am only lateral entry, so rose from the rank, ika nga. So galit sila na hindi i-delete yung mga pangalan ng mga mista nila. So what they did is to put my name into drug watch list. But the best in that time for me, because of my God, even the president himself cleared me, no? Hindi maniwala ang presidente na ako involved sa drugs. You know, at the time, presidente is not my friend, nor kakilala man lang, hindi. No, I am not ever since assigned in Davao City, no. I assigned in Region 11, all Region 11, no, region, hindi ako, I am not assigned in the city of Davao. But then again, President Duterte cleared my name. Siya lang nag-iisa. He is only the one elected officials na nag-cleared sa akin. Supposedly, si Bato ang mag-cleared sa akin kasi siya ang direct superior ko. Hindi ginawa niya ni Bato. So, but to tell you, I have no regrets. I have no anger to Bato. No, never. Because I have a God. I always recite, Sir Don, yung Luke 6:27, love your enemies and do good to those who hate you. Amen. That is my memory verse. That is my best memory verse. Because noong una, hindi pa ako Adventista, magdumot ko ba? Ano yun? Tagalog sa dumot. Ano ako ng tao, hindi ko makalimutan kung anong ginawa ng tao sa akin. But when I accept God, I really throw it into the trust. So wala na akong galit ng ganon. But at that time, nag-umpisa, they started. But I always respect to Chief Inbilito. You know why I'm assigned in Ozamis? Because of anger, hatred of Bato for me, because I have conflict at the time. Parang kami, naghagit-hagit na, diba? Inano ko na sila, sina-challenge ko na sila. Oh, you try me, sige sir, kita tayo. So nagkakaanohan na kami ni Bato at saka yung mga general iba, because at the time the PNP, the Kamkrami was faction, no? May iba na general na naawa sa akin, nag-support sa akin, may ibang general na kay Bato. But I accept it also when Bato 9 o'clock in the evening called me right after na accomplish si Espinosa. Called me that, okay, Juby, isog ka man. Ano yun sa Tagalog? So, you are brave, then you go to, you are assigned in Ozamis. Tingnan natin, parang ganun ba? But I have said, bawat mga assignment na ibigay sa akin, lahat mga, ano yung malisod, mahirap.
Pero challenge ko yun na blessing sa akin ng Panginoon. Yes, kagad, yes, praise the Lord. Thank you, Lord. Yun talagang sa akin, masaya ako. I am very happy. I accept the challenge, even a difficult challenge, no? Critical mission. Because I, not only the time that I experienced that there is a true God to me. So, ilan naman lang yon sa trabaho ko na nangyari, na there is talaga power of God. This is also this is a God, no? So a mighty God. So that's how din na I accept challenge, but before I accept that challenge, there is a inquiry and Senate inquiry and Congress inquiry, and the probe that sabi ni Senator Bato at si PNP Bato na tingnan natin sa Senate hearing. Nagsinungaling ka because you are involved in tumatanggap ka, you accept the drug money from Kerwin Espinosa for 20,000 a month while you are assigned in Region 11. So, you know, brethren, that is the first time I naghilak, ano talaga yung luha ko ba? Naano ko ba na why at first I said to my God, why Lord? But I realized immediately that yes, this is a challenge for me. So sinabihan ko si Sir at that moment sa harapan niya, because I report at that time to his office to supposedly, may usapan kasi kami na kung ma-accomplish ko si Kerwin, matulog akong isang gabi sa White House niya sa Krami. So hindi niyo natuloy. Sinabihan ko, sa ganun ba sir? Grabe ka naman sir. Ang request ko nga sana dito na iuwi muna ako sa Leyte, doon ako masahin, wag na muna ako masahin sa ibang lugar, tapos na ang trabaho ko lahat. Sana ito sanang pabor, pero ganoon pa man, ito naman ang binigay mo sa akin. So doon kami sagutan, no? But I said to Sir Bato at the time ko, sige sir, magkita tayo sa inquiry. Ginawa nyo lang akong ganito kasi galit yung mention ko na isang general, because I in my report, when I searched the house of Espinosa, found the 25 kilos of shabu. I did not include the name of one of your general. So yung general lumabas kaagad, naka-standby lang pala sa isang cubicle sa Krami. Ano sabi mo, Job? What did you see, Job? Sabi ko, yes sir. Sabi ko, galit ka sa akin kasi hindi ka sinali ko sa operasyon sa kay Kerwin Espinosa. Yun naman ang tatalo natin, di ba? Ngayon, sabi mo, nasali ako. You are the one who reported to CPNP that I am involved in Kerwin Espinosa. Hindi, si Kerwin Espinosa talaga nagsabi, gani ako doon sa Abu Dhabi. Ako say, okay, we will see you in inquiry. Bring your word to inquiry. Doon, kinabukasan, pumunta kami ng inquiry Senate. As you observe in news, alam na ni Lacson at the time, because Lacson, we have communication with Lacson at the time and Soto. Sinabihan ko sila before they start the hearing. Sir, ganito ang nangyari. Sinali ako ni Bato at saka ni Pero sa drug syndicate ni Kerwin Espinosa. Why they do that to me? Bakit hindi naman ako sabihan nila na huwag ka nang mag-assign? Ipauwiin nila ako sa Isabel. But sabi ni Lacson, okay, salita ka ng totoo, Job, at saka si Gordon at the time, Senator Gordon. Because Senator Gordon and Soto, when I go to the office of Senator Lacson, was present in the office of Lacson. So sila nagsabi, okay, you tell the truth, Joby, hindi, mahiya tayo kung hindi ka magsabi ngayon. Sana para maano natin, mabalansin natin. Oh, sir, I resign immediately if Kerwin Espinosa
will tell in the inquiry that my name was also involved, nagtanggap ng pera. But to tell you, brethren, Sir Don, I go to the comfort room, the toilet, I kneel. Sinasabihan ko, Panginoon ko, Lord, nag-iisa ako, asawa ko lang, kasama ko si Sheila. I cannot really influence kung sino si Kerwin at saka si Bato, because Bato is the chief PNP. They are senior officer. Mga general yan kalaban ko under drug lord. Isa lang, only one time lang, isang bisis lang na ibanggitin ni Kerwin Espinosa ang pangalan ko. Ang pagka Seventh Adventist ko, ang pagka may Panginoon ko, masira talaga. And then, ikaw, sabi ko sa ako, Sir Don, mag-usap ako sa Panginoon, parang kaibigan ko talaga, parang tatay ko ba? Ikaw, Lord, kung pahintulutan mo yan, ikaw lang ang masira. Pero alam mo ako kung sino ako si Espinido. From sa lahat ng pagkatao ko, alam mo, Lord, hindi ito matatago. But if you allow Kerwin Espinosa to bring my name, accepting his money from drugs, then hindi ako iba ng paniniwala ko sa iyo, Panginoon. Ikaw pa rin ang Panginoon ko. Maski pahintulutan mo si Kerwin. Okay, so kondisyon ako nagpunta doon. Again, repeated Soto and Lacson repeated the question 2 times, 3 times, Kerwin Espinosa. Lahat ng sinabi, binasa na yung dalawang affidavit niya ni isang Joby Espinido na minimension sa affidavit niya. Then, tinanong na siya sa cross-examine, sino ang mga lahat na tumatanggap talaga ng pera galing sa inyo? Ito, sir, sino ang hindi? Si Sir Espinido lang. Nung pag-mention na si Sir Espinido lang, siyempre excited tayo na ganun. Pero hanggang half lang ba, kasi baka may idagdag pang iba. Sabi yung mga general na katabi ko, sir, mga katabi ko na general ko na mga close ko, sila nakagad, oh, kita mo? Bakit si Espinido, Kerwin? Panay ako naghingi ng bank account ni Sir Espinido, pero ang reply sa akin yung Bible verse. Doon na ang mga tao, para marinig mo talaga ang mga tao na, parang, na ano sila ba, nasayan sila, na sila din, nakita nila ako mga taga-media na, straight tayo, sir, doon. Nag-support sila sa akin, kaya ang Senate President na silence ang chairman. Napahiya si Bato, no, at the time. Pero hindi niya narinig yon. Bakit? Nung siya kinausap na inimbestiga ni Subiri, na ano talaga yung kuan mo, kasi wala na ka nang mapatiwalaan, sabi ni Bato, umiiyak na siya. Yun nga, wala na talaga ako mapagkatiwalaan. Si Espinido na sana siya na lang nag-iisa, tumatanggap pa ng pera. Doon, nabalik na naman. Na hindi narinig nga, nawala. Because in his mind, di ba to, kasama yung kasamahan niya, talagang nakapot into their mind na talaga ako, daliin ako nila na nagkuan talaga. Ang problema doon kay hindi nila napugnan ba? Hindi nila napilit si Kerwin na isalita, isabi yung pangalan ko. Kasi si Kerwin, alam ko na may Panginoon, na hindi talaga pahintulutan ng Panginoon yung drug lord magsalita, kasi hindi mismo ang drug lord, siya mas may alam kay Bato. But Bato, right after, ayun nga, nagpalitan na kaming ibang salita. Pero sinabihan ko pa rin siya, salamat sir. Salamat sa ginawa mo. Hindi ako takot sa iyo, sir. Ako, maliit junior officer mo, pero hindi ako natakot sa iyo. Subukan mo lang ako. Parang challenge na ba? Sa totoo lang, magbiyahe ako sa Manila at the time. Naka-full pack ako galing ng airport. Full pack palagi kasi yung kalaban ko, General Sir doon. Hindi pwede na. May Panginoon ako, pero sabi ko, Lord, wag mo lang ipalpak yung talagang bawat pitik ng kamay ko, putok talaga. Wag mo nang salian. Ako nang bahala. Basta nag-train ako eh. Parang challenge ko ng Panginoon, pahintulutan mo, Lord, na magka-enkwentro kami para naman
makita naman kung ano ang Panginoon sa akin ba. Kung gusto ko mag-inkwentro kami ng EDSA, mag-inkwentro kami kung saan ako kasi minomonitor na ako nila. Alam mo yung police, brethren, alam mo kung makuha lang yung number mo, malalaman ka na kung saan ka banda. Makukuha ka talaga. Yung number ko naman, sa whole world yung number ko binigay. So that's the time. So that's the scenario of Kerwin Espinosa happened. But then again, I always uh, uh, masabi ko ba yung utang ko na loob sa Panginoon. Mag-attempt, nag-surrender na yung iba na mga runner ni Kerwin Espinosa magdala ng history in the PNP for me na mag-surrender ng iba wala mang drugs. Sa akin, tag 2 kilo, 1 kilo ang isurrender. Tapos tag 6 na baril, 5 baril, mga long firearms. Sila mismo sir, ako sir, kami sir, grupo namin taga mga ex-army, mga ex-ranger, CAFGO, taga Mindanao kami sir. Kung kami sir, sabi sa'yo, inutosan kami ni Kerwin, may mga may mga picture mo, puntahan sa inyong bahay. We going to your house and 3 times, yung isa nagsabi 3 times. First, pinuntahan namin kasi may information na you are very easy target, soft target in the church every Friday and Saturday. Wednesday evening, Friday evening. But when we go there, there are so many police outside in the church na wala man akong police. Ako man lang ang mga brethren ang kasali. So that's the power of God, Sir Don ba? Na parang Amen. sa Bisaya pa mata tabunan ba ang mata, like nahitabo sa kay Samuel, Prophet Samuel, no, na ganun ang daming tao pero na gustong papatay sila hindi sila nakita. So ganun mga patriarchs na naka-experience din ganun, na-experience yan ko din, but at the time hindi ko alam. I don't wala akong alam na ganun pala ang pero nung mag surrender na yung mga tao na ganun na kung ano ko ba. How great, my God talaga. Ganun ba? Pangalawa, sir, pinuntahan ka namin sa bahay niyo, ang dami din mga polis sa gate. Tapos pangatlo na, hindi, nagsabi na kami na talagang si Espinido may anting-anting kasi yung sasakyan mo na, noon man yung sasakyan, isa ng sasakyan naman na binigay ko na din sa church, yung van, papunta ng Ormoc, isa lang agian, daanan yung sir doon papunta ng Ormoc from our barangay. Then kuha na sila hanggang naghapon sila nagdala sila ng pagkain para i-ambush ako in ambush area. Naggabi na lang, nanguwi na lang sila kasi hindi daw ako bumalik. So mag-smile na ako. Grabe. Sinabihan ko yung misis ko na gano'n ang mga pangyayari. Kaya every now and then may mga kuan, yung asawa ko ang may alam talaga lahat. So sinabihan ko na talagang magkuan tayo, pakabait talaga tayo sa Panginoon kasi ang daming pagkakataon na tayo pinoteksyonan ng Panginoon na hindi natin alam pala na tayo mamatay na at the time. Inambos na, pinasok na. But because our faithfulness to our God, maiba talaga. Ganon ka gaganda ang Panginoon natin. And that is very true to me. And I prove it because I experience grabe talaga na makasabi ako. Grabe, hindi madibati, not debatable talaga pag Panginoon ang pag-usapan. So, transfer now. Tapos yung kay Kerwin Espinosa, nahuli yung iba, the day before ako mag-attend ng hearing sa Ormoc, checkpoint yung mga police. The day after, huli ng police, nagdadalawa, magdala ng 45. While I assigned Sir Don in Ozamis, nag-attend din ako ng hearing. I attended the court hearing sa Ormoc kasi marami tayong nahuli sa Region 8. Mag-off ko sa Ozamis, magpunta ng Ormoc to attend the court hearing in Regional Trial Court. But din ang pagdating ko, may mga information sa police, mga chief of police na, Sir, Joby, ikaw magsabi ka talaga magpunta ka dito kasi kahapon naka-search kami sa city, malapit sa court. Yung dalawa, taga Mindanao, taga Lanao. Na-search namin, may mga 45, may ID ka. May picture ka, sabi nila na binigyan na sila ng 50,000, 100,000 ang deal.
50,000 ang cash advance para trabahuin ka ngayon. So mag-iingat ka. So ganun lang ang mga sabi ng mga police. But sometimes magsalita lang, sabi lang sila, pero more sa kanila hindi magsabi kasi ang sa kanila lagi na may anting-anting daw ako. Si Sir Espinido hindi yan maano kasi may anting-anting yan. Anting-anting nga, hindi man tayo maniwala ng anting-anting ang Adventist. Ang anting-anting natin yung paniniwala lamang natin sa Panginoon, yung Bible. Wala nga ni tayong tato. Sinabihan ko sila, ako maski tato, wala yung mga abbreviation ng mga sound, mga proverbs, no. Because only direct to God ang kuan natin, ang pinag-usapan dito. So, that's only one of many um, masabi ko incident or happen in my life sa kay Kerwin. Nung doon na sa Usamis, lalo na sa Usamis, no. Sabi ko nga, that is only my mission na umabot ng 5 months. Sabi ko na sa Panginoon, Lord, 2 beses na, isang beses nag-fasting ako 7 days. Because I always use Serdon ng fasting talaga. Yung may mga operasyon, mag-fasting going to mountainous area to find wanted person, how many days, kung ilang araw hindi ko makuha, yun din ang araw na hindi ako kakain. Pero ang Panginoon mabait sa akin, kaya mag-target kami ng 6 days, pero 2 days, 3 days lang makuha na kasi siguro mamatay na ako mag-abot ng 5, 6 days naglakad na full pack na hindi ko makuha yung target. I did not even remember na may operation ako na hindi ko nakuha since sa trabaho ko. Wala, lahat talaga accomplish. Kaya nga maski ano ka hirap ang area, invested sa NP or ano, I always accomplish the mission. So yung kay Baruhinog, for 5 months, madali man lang yun. Tinuruan natin unang mga tao, mga pulis na magbasa ng Bible because I refer it in Revelation chapter 1 verse 3 na blessed are those who read the Bible, listen, and obedient, no, yung nagsumusunod o naggawa. So tinuruan ko palagi, may devotional kami kung saan ako ma-assign, maski sa bundok yung mga mobile force, may 7-7 prayer. Kaya brethren, I would like to make an appeal to each and everyone na ialam natin yung gadget natin, no, 7-7, sali tayo. Yung yung prayer natin sa ibang tao, maganda din, maggawain din natin yan as children of God, na isali natin sa pagdasal yung mga mahal natin sa buhay, yung mga 1,000 missionaries, sulads, literature evangelist, para naman makuan din sila, maproteksyonan din sila. Kaya ang dami, more prayer is more power man. So yun ang gadget natin, no, ginawa, mag-alarm. So yun ang ginawa ko sa mga police. Tapos usap, Lord, bigyan mo ako ng pagkataon ngayon, matagal na 5 months na hindi ko pa nakuha ang Paruhinog. But to tell you, I always attempt to call the presence of Paruhinog family na mag-surrender. 3 times, 4 times, he first accept, called me 3 times na mag-surrender. But at that time, hindi na naman kasi because there is a reason, there are so many reasons why I did not want to surrender. Hanggang umabot na piningi ko sa Panginoon, 1 week, nag-fasting ako, sir, doon. May warrant over search warrant na kinuha sa Manila, hindi sa Mindanao kasi Manila, malayo na. But to tell you, ang search warrant nag-leak pa rin. Grabe ka, power ka, impluensya ang Paruhinog. Manila na, nag-leak pa rin. So ang ginawa ko, I ask to the Lord na bigyan tayo ng wisdom. Pumunta ako ng court ng Usamis. Doon na sa Usamis kasi yung mga judge that time kay Paruhinog yun. Kinausap ko sila ng masinsinan, face to face. Sabi ko sa kanilang dalawa na judge na dito ako kasi gusto ko na kayo ang maglabas ng you release the order of search warrant to your boss, sabi ko. If gusto niyo na. So dito ko dalhin, sir, yung application ko, mga folder. So monitor namin na tinawagan na si Paruhinog sa Manila.
uwi na kayo sir, kami na, ako nang bahala kasi nandito na yung application ni Espinido. But at the time also, nagpunta ako ng Quezon City para mag-apply ng search warrant. Hindi nila alam na decoy ko lang ang Osamis. Pag uwi nila, so ito din, this is also my parang signature ba kaya o ano. Lahat ng mga kalaban ko na target, mamatay, makuha Saturday evening. Yung iba na mga galit sa akin na mga mayor, namatay, congressman, binaril Sabado. So hindi talaga ako ano yun, suspect ba? Kasi nandun ako sa church. Yung mga nahuli naman, makuha ko talaga yon sa Sunday, sundown ng Saturday. Sunday na yon sa atin, di ba? Mga 11, 10 o'clock ng gabi ng Saturday. So, hindi na Saturday, Sunday na. Midnight of Sunday. Yun talaga ang palagi sa operation ko. So, si Parohino, umuwi yon ng Friday. Sila lahat. Maliban sa kapitid niya na nag-alayas na sa Taiwan, yung Ardot. Nakuha. Second time na second week na yon. First week na fasting ako, nag-leak, lumayas yon mga Parohino kasi ang visa ng search warrant is 10 days lang. Pag after 10 days, pwede na, wala na yung visa, pwede na makauwi. Marunong man yun sila, alam naman nila ang 10 days ang visa. So, pag uwi nila, siyempre nag-apply naman ako, umuwi sila. So, sabi ko sa Panginoon Lord, for the second time, ibigay mo na si Parwinog sa akin para mag-uwi na ako sa Liti matapos itong trabaho ko. So, second time, 7 days fasting. Pero maganda din fasting sir doon, kaya magpayat tayo ba? Magpayat. Pero yun lang, mahina lang talaga ang katawan natin pag fasting. Kaya tubig man lang ininom. Binigay sa akin Friday. Last ko fasting sana is Sunday. Bumalik sila Friday, Saturday sila lahat. Nakuha natin umaga ng Sunday. 2 o'clock. Tapos, doon ang kagandahan ng Panginoon ba na nagbibigay ng encouragement sa lahat ng pagpapaniniwala. Ang dami, for me, brethren, Pastor Sir Don, binalik ko lang yung kung ano kapower ang Panginoon, yung patriarchs, yung una bang mga salaysay niya sa Bible. Ganon din ngayon. Walang kaibahan. As I just read the book of Numbers, Sir Don, 25, I think 24, 25, chapter 24, 25, na nagsalita yung kabayo ng isang Pininas na yun, Pininas, na hindi siya maglakad sa gusto niya. Sinabihan siya si Balaam na huwag kang, yung prophet Balaam, na yung kabayo niya, galit siya kasi hindi magpunta sa gusto niya, na nagsalita, pinapasalita yung kabayo niya. Imposible yung kabayo magsalita. Pero ang Panginoon ang nagturo, nagsagawa na magsalita. Just to inform prophet Balaam na may anghel, there is an angel in my way in daanan. Hindi ako makapagpunta doon kasi mayroon angel. Binasag ayon, pinikas yung Red Sea, yung bato, nag-agas yung water, may mga grabe. Kung ginawa ng Panginoon na save si Shadrach, Meshach, and Abednego in that burning fire, bakit hindi sa atin magawa? Ang sa akin lang, brethren, you try to study ba, maski pagbasa lang na may alam ka na kung pinoteksyonan ang tao nung una, mga tao ng Panginoon, why not ngayon tayo? Ganun pa rin. Ang kulang lang sa atin, sa paniniwala lang talaga na wholehearted tayo dapat sa Panginoon. Yung trust, commitment ba? We are committed to our God. That's why in my reflection, si Abraham trusted God even when asked to leave his homeland. In Genesis chapter 12, 1-4. No? Like Abraham. Like also sa atin buhay. Our life's journey begins when we step out in faith na
na magbigay sa atin ng kaibahan, no? Si Joseph sa Genesis 50 verse 20, no, endured betrayal and prison, yet God lifted him up to save nations. No, so our trials can be turned into testimonies. And Moses faced fears and doubts, but God empowered him to lead Israel out of Egypt. So God equips us despite our weaknesses. Masabi natin si David, no, sin and fail, but he always returned to God in repentance. So God values a repentant and humble heart. Si Paul, alam naman natin si Paul, no, was once a persecutor, yet God transformed him into one of the greatest preachers of the gospel, found in the book of 2 Corinthians chapter 5, I think. So God can rewrite any life story for His glory. No? So, ang sa atin lang, yung lesson learned, God's plan is bigger than our failures. Remember, brethren, Kuya Sir Don. Just as He restored David and Paul, He can restore us also. Hindi man tayo perfect. We are not really perfect. But we must always do our part to commit ourselves to our God. Ang problema natin kasi sometimes, makasala tayo ng isa, makagawa tayo ng kasalanan. Hindi na tayo magpunta ng church kasi I'm guilty. I will not accept that part of the church. I cannot sing. I will not go to the pulpit because I commit a sin. No. Puntahan mo na para tulungan ka sa Panginoon, kaawaan ka sa Panginoon. Encourage yourself to be part of worship in God. Marami tayo. Friday, Wednesday, punta tayo, brethren. Huwag niyong sabihin na iba ang Amerika at saka sa Pilipinas. I know the President Trump na hindi siya persecute ng mga may Panginoon. He-allow nga sa Panginoon, magsabi pa siya na may Panginoon. You are not like live in masabi ko communist place kagaya ng China at saka part ng Russia na hindi makapagdasal ang mga Adventista, magtago. But you are in America, open, freedom na makapagsimba ng Wednesday, makapagsimba ng Friday, because that is our obligation, a policy of our General Conference, para yung closeness natin sa Panginoon, babanding ng prayers and fasting, magawa natin yung closeness sa Panginoon na magsamba ka whole week, that week. Huwag na natin idaanan na because I am working in hospital, I exempted. No, hindi, mas grabe pa yung trabaho ko kaysa inyo. No, pero 24/7 ang police. But until now, to tell you, brethren, Sir Don, Pastor, walang nakatapos ko sa 30 years, almost 30 years, walang ni isa na nagalit sa akin na gusto ako pa trabahuin ng Sabat. Paminsan wala, because really of my God. So, ganun lang kasimple ang nangyari, no? Trials are stepping stones to victory, like Joseph, no? Our sufferings have purpose. Faith requires courage and obedience. So Abraham and Moses show us that walking with God often means leaving comfort behind. Yung repentance, no, and humility draw us closer to God. He is merciful, Panginoon natin. To those who seek Him, merciful ang Panginoon for those sa atin na nagpunta ng Panginoon. So God's presence is constant. He never leaves nor forsakes us. His promises stand true in every generation, brethren. That's God's how, no, sa atin ngayon na dito na tayo, not to exalt in myself or my family, but to testify about the living God who has been so powerful and real in my life and the Espinido family, and even my police officer at the time in my watch. During my years, of service as a law enforcer and missionary police officer, or as a missionary police officer, God used my position as a platform, as I said, to share the gospel. I had the privilege to pray for my fellow officers, for government leaders, brethren, Sir Don, and even the president
of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, along with the secretaries, I think 4 or 5 times I prayed to President Duterte in Malacanang. Puntahan ako niya saan ako masign in Usamis, pinuntahan ako sa Bacolod, pinuntahan ako. So once makarinig ako ng pangalan nila naganap sa akin, I always said doon, magdating talaga sa isip ko kagad na yes, makapagdasal na naman ako sa kanila. Yun talaga ang inano ko. Wala nang iba. Because I believe na ang Panginoon magbigay sa akin ng wisdom, ano naman ang gusto ko ikausap sa kanila. So, ganun kaganda ba ang nangyari. I also spoke boldly before the Quadcom, no? To tell you, hanggang ngayon hinintay pa ako ng ICC. The prosecutors of ICC waiting also for me na ako laga magpunta doon para dalhin ako nila para mag-testify against former President Duterte. But sinabi ko sa kanila, once na pilitin niyo ako magsalita, it will benefited kay former President Duterte. Why? Hindi ko, sir, narinig maski isang word na magsabi ang presidente na patayin yon, Joby. Hindi ko narinig yan. So kung if you want really truth, because you like me to, you invite me to go to, hindi siguro gani invite siya doon kasi may kapalit. Gawin ako ng commissioner ona din sa BI, Bureau of Immigration. May bakante kasi sa head ng Bureau of Immigration. Okay din sana makatulong tayo sa inyo sa mga OFW. Yung last isa ko sa commissioner ng customs. Maganda din sana yun, makakuha na tayo ng mga sasakyan ng mga luxury. Pero hindi man yun ang pakay natin, Sir Don. Hindi ko yun mga tinatanggap. Ang challenge sa atin, it return na mag-execute tayo ng affidavit. Pero contented ako sa mga bagay, all the things that I have. I am contented. Excuse, because that is came from my God. Yun nga ang sinabi ko sa Quadcom. Kaya ngayon, naghintay pa sila. Kaya sometimes ako mag-cutting off ako ng mga signal ko sa cellphone ko kasi hindi ko gusto na makasalita ng iba. Mas mabuti na hindi ako makontak nila para matapos ito. So, that's how sa Quadcom Investigation of Crimes Against Humanity, not with my own courage, but with the boldness given by the Spirit of God. To tell you, brethren, doon ang pinakamalaki ko na naiambag sa Quadcom, yung nag-correct ako ng mga 10 commandments na inano nila, yung na-change nila ba na iba na ang 10 commandments na binigay sa mga regional offices ng PNP. Hindi na nila nag-refer sila sa totoong 10 commandments sa Exodus 20. So, sinabi ko yon kaya pinalitan na nila kaagad lahat ng mga pari at the time, mga chaplain namin at saka yung mga general senior officer ko, right after nagsalita ako doon, na we are law enforcer, but we are law breaker. Even the 10 commandments, hindi na natin inilagay ang tama na 10 commandments. Pinalitan natin ng 10 commandments sa simbahan natin, sa religion natin, yung sa Roman Catholic. So, ang iba, nagkontak agad, Job, na totoo, saan mo nakuha? Ito, binigay ko sa kanila. So, yun, pinakamalaki natin na ambag ba? Na gusto nila na i-change na nila. So, kuhaan talaga, boldness given by the Spirit. Now, after my retirement, brethren, my family and I have fully committed ourselves to a new mission. Yun, ngayon, na 40 days journey na gawin namin ngayon December, yung experience ko, Sir Don, na ganon. So, sabi ko sa Panginoon ko, Lord, pahintulutan mo kasi ako, for your information, Sir Don, tanungin mo ako nung una, Joby, mag-retire ka ka. Ako, hindi ako magsagot nun kasi maski ako, hindi ko akalain na makaretire sa dami ng kalaban ng nangyari ba. Alam mo dito, pagka mas may kaso ka, di ka ka-retire or mamatay. Pero ang sa akin na iwan ko, hindi ko God's will makaretire ko, but my God given me retirement. Sabi ko, if God's will, sikreto lang. Ngayon lang ako nagbulgar kasi naka-retire na ako. Hindi na maano yun. Hindi na masabi nila yung hindi matuloy ba. So sabi ko, kung pahintulutan mo ako, magbili ako ng sasakyan. Instead, magbili ako ng sasakyan na brand new, na isang van. Ibili ko yun ng Bible. Yun. Nakabili tayo ng Bible na worth of 2M.
Tapos, ang sa akin sana ipinagdasal, by your help, if you are joined to be part of 40 days journey, by December, because I have here in my hand 7,600 Bibles. So, by December, baka umabot to ng 10,000. Mag-umpisa kami sa Mindanao, Mindanao, Visayas, to Luzon. Mag-ikot para ibigay yung Bible na libre with a guide, lahat ng ginawa namin na guide at saka may marker na ginawa natin. So, by God's grace, so sabi ko nga, nandito na ngayon ang kagandahan sa sitwasyon ba na ibinigay sa atin ng Panginoon. God's places us where we want us to shine. No, ang Panginoon magbigay tayo, whether as a police officer kayo, teacher, nurse, or church member, every role is a pulpit for preaching. Yun naman. So courage comes from God alone. Courage comes from God alone. When we rely on Him, and Proverbs 3:5 and 6, we can stand before kings, president, or even courts without fear. So the word of God transforms lives, brethren. Our greatest legacy is not medals or position, to tell you, but the seed of God's word planted in people's hearts. So summary this evening, sorry for the time. The history of God's people in the Bible is also a mirror of our own lives. Each of us has a journey filled with ups and downs. But through it all, God's faithfulness never changes. He calls us to trust Him, to repent when we fall. Hindi tayo mag-iwas, mapalayo sa Binisaya. And to walk by faith, knowing He goes before us. Truly, our life becomes a testimony of His love and power when we surrender it fully to Him. So, ganun siguro kaganda ang Panginoon magbigay din sa atin. That's why in my lesson learned, we are called not to be silent. No? We are called not to be silent, but to be missionaries in all circumstances. Maski nandoon kayo sa Amerika, we are called to be a missionaries, brethren. Magbigay ka lang ng mga leaflets ni Ellen G. White or mga books, guide, missionary ka na. Sabihan mo lang na mag-relax ako kasi rest day ko Sabbath, because that is part in 10 commandments. Missionary ka na, brethren. Huwag natin ipahiya ang Panginoon. God gives us opportunities to influence lives in our homes, workplaces, and communities. When we commit ourselves, He multiplies our efforts and uses us to accomplish His mission.